Maligayang pagbabalik. Pag-uusapan natin ngayon sina Pacquiao at Casimero. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell icon para manatili kang updated sa susunod nating upload. Matapos na ang walang tigil na patutsadahan sa social media nina former 3 Division World Champion John Riel Casimero at kasalukuyang WBO International Featherweight Champion Elijah Pierce, ay nabuo nga po ngayon sa isip ng mga Pinoy boxing fans ang ideya na gawin ang laban ng dalawa dito mismo sa Pilipinas, lalo't sinabi mismo ni Pierce sa isang interview na willing umano siyang dumayo sa ating bansa para labanan si Casimero. Ayon sa suggestions ng ilang Pinoy boxing fans na dahil bata daw naman ni Sean Gibbons itong si Pierce, bakit hindi na lang daw isali ang bakbakang Casimero vs Pierce sa golden anniversary ng bigating boxing event na Thrilla in Manila na mangyayari sa October 25. Ayon sa mga netizens, mas lalo daw kasing dadami ang manunood sa Araneta Coliseum kung lalaban din si Casimero, kasama ang iba pang mga Pinoy tulad ni Mark Magsayo, Carl James Martin, Yumir Marshall, Melvin Jerusalem, at Pedro Taduran. Bagamat excited na po ang mga Pinoy sa bakbakang Casimero vs Pierce, ngunit mahirap pa itong mangyari sa ngayon. Lalo na't kakaanunsyo lang noong nakaraang mga araw ng bagong promoter ni Casimero na si Cookie Kamida na magkakaroon ito ng tune-up fight na yung buwan ng Disyembre. Maliban pa nga dyan ay hindi pa rin talaga ayos ang relasyon ni Casimero at Gibbons, kaya hindi rin talaga papayag ang MP Promotions President na muling makatrabaho si Cuadro Alas. Samantala, sa ibang balita naman, tila nabawasan nga po ng tiwala sa talento ni Manny Pacquiao ang long-time trainer nito na si Freddie Roach. Hindi nga lingid sa ating kaalaman na si Coach Freddie ang naging dahilan kung bakit nahasa ng gusto ang talento ni Pacquiao. Dahil kay Roach ay naitama ang mga mali, tumibay ang depensa at naging solido ang opensa ng ating pambansang kamao. Dahil nga sa gabay ni Coach Freddie ay naging champion si Pacquiao sa 8 magkakaibang dibisyon. Sa tagal nga ng samahan nila ay naging malapit na sila sa isa't isa at naging higit pa sa training partner ang turingan nila at naging parang mag-ama na talaga ang relasyon ng dalawa. Dahil sa mga achievements na ito, ay itinuring ng marami si Pacquiao na one of the greatest boxers of all time at one of the greatest trainers in the world naman si Roach. Subalit laking gulat nga po ng mga boxing fans nang sabihin ni Freddie na hindi daw si Pacquiao ang pinakamagaling na boksingero na nahawakan niya. Kung talento lang daw ang pag-uusapan, ay si former 3 Division Champion James Toney daw ang pinakamagaling sa lahat ng nahawakan niya. Paliwanag ni Roach, sa sobrang gifted daw ni Toney, ay hindi na daw ito kailangan pang masyadong turuan, dahil marami na daw itong kayang gawin na hindi kayang ituro ng sinumang trainer. Kaya napaka-natural at napaka-simple lang daw talaga kay Toney ang boxing. Bagamat hindi daw ganun kagaling si Pacquiao, ngunit ang malaking kaibahan daw ni Pacquiao sa ibang boksingero ay ang puso nito. Napaka-determinado at napaka-purisigido daw kasi ni Pacquiao pagdating sa training. Wala daw kasing tatalo kay Pacquiao pagdating sa sipag at tiyaga sa pag-eensayo. Kaya kahit mas magaling daw si James Toney, ay hindi naman ito napantayan ang mga achievements ni Pacquiao sa boxing dahil wala daw makakatalo kay Pacquiao pagdating sa sipag at tiyaga sa pagsasanay. Ito ay nagpapatunay lang umano na daig ng sipag at tiyaga ang natural na talento. Bagamat hindi ganun kalaki ang tiwala ni Freddie sa galing ni Pacquiao kung ikukumpara sa dating alaga nito na si Toney, pero mas higit naman ang tiwala nito sa ating pambansang kamao sa sipag at determinasyon nito sa pag-iensayo.